Pero yun po, ako po ay una po ay nagpapasalamat sa Panginoon na nasa inyo pong harapan at nakakapagpasalamat pa po, sa ah, public, Bagaman nakakapagpasalamat po sa private ay nakakapagpasalamat din po sa public. At yun nga po, ako po ay nagpapasalamat din ah, sa buhay po na patuloy pong pinagkakalob ng Panginoon. At yun nga po, noong nakaraang Webes nga po ay nag-birthday din po, At yun po, bagaman, salamat po sa Panginoon sa buhay po talaga. Kasi po nung akin pong celebration po ay, ako po ay masaya na medyo malungkot. Kasi po, yun nga po, meron pong patay sa amin, yung akin pong pinsan, sa mga hindi po nakakalam. At yun po, ako po ay medyo malungkot po talaga nung that time. Pero masaya po dahil salamat na meron pang buhay. Salamat na nakakapagdaos po ng kaarawan at kumbaga po yung hindi po pa pinapaglamayan. Yun po yung aking nabubulay. At yun nga po, sa kaligtasan po din na hindi kailanman po na mawawala dahil ang may hawak po nito yung Panginoon. At salamat po na isa po sa pinili at inibig po ng Diyos at yung nga po, ipinaranas niyong mayamang kaawaan at kahabagan po sa aking buhay. Salamat po sa Panginoon. At yun nga din po sa family po na meron pa. Ako po ay nagpapasalamat na meron pa pong magulang at mga kapatid. Yan po ay isa ko po sa pinagpasalamat sa Panginoon. Yun nga po, salamat din po sa Panginoon sa pribilehiyo po na maging anak niya. At yun nga po, isa sa naging sa nalikahapong tao. Yun po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon na isa po ako sa naging tao. At yun nga din po, nung August 29 po ay 4 years na rin pong narito sa God is Able Baptist Church po. At yun po yung pinagpapasalamat ko din sa Panginoon na nung ako po yung unbeliever ay hindi na po ako napunta sa iba pang denominations, kundi din na po sa Baptist po. Kasi kung, yun nga po, yung kinamulatan po nating Katolik, kung ako po ay nakakapagsalita nung ako'y baby, ay sasabihin ko kung hindi ako magpapabinyag. Para po, yun nga. Salamat sa Panginoon na dito po nilagay ng Panginoon sa iglesyang ito. At yun po, ako po ay nagpapasalamat din po sa buhay po ng ating tatay Pastor Aloy. Siya po ay talagang, especially po sa aking buhay ay, kumbaga, super biyaya po talaga ang kanyang buhay. At siya po ay, kumbaga po ay, kinikilala ko pong parang tatay ko na rin po. So yun po. Ako po ay nagpapasalamat din po sa, yun po, sa pag-aaral po sa Bible School, ay, yun po ay tunay na biyaya at pribilehiyo po. Dahil, yun nga po, hindi rin po madali ang mag-aral sa parang pambiblia. Dahil ang inaaral po doon ay ang Diyos. Talagang, ngayon po ay biyaya po ng Panginoon ay 2nd year na po sa Bible School. At kung loloobin po next year ay graduating na rin po. At yun po, ako po nagpapasalamat sa Panginoon na bagaman noong nagdaang 1st year po ako, till now, na ako'y 2nd year, ay may mga subject po na nag-iisa pa din, na para kaming nag-tutor lang ng aking teacher, ay yun po, in-encourage nila ako na kung ako daw ay papatuloy. At yan po, salamat po dahil merong nag-encourage pa na magpatuloy. Kasi, yun nga po, hindi lang naman, meron din kalaban. Minsan ay madalas pala ay sarili ang kalaban. Pero ako nagpapasalamat sa Panginoon na yung word na biyaya ang makapagpatuloy ay talagang biyaya po talaga. At hindi po yun talaga sa ating sarili, kundi gawa po ng Diyos. Dahil kung sa atin naman po sarili hindi naman po natin pipiliin na magpatuloy Di ka po? Ang pipiliin natin ay magpahinga na lang, sumuko na lang. Pero salamat po sa Panginoon na lagi po niyang gumagamit po siya ng instrumento para ako i-encourage na, sige, patuloy ka lang. Sadyang ganyan ang buhay Kristiyano. Napakadaming battle po. Pero ako pinagpapasalamat sa Panginoon na siya ay lagi pong nandyan. At yung po, isa po sa aking pinagpapasalamat ay yung mayroong salita ng Diyos. Yan po ay, kung ay pong napag-aralan sa
church history po, sa history sa Bible School ay talagang grabe po. Bago po yan mabuo ay hindi basta-basta. Dumating sa punto yung bago pa yan ma-preserve po ay madaming mananampalataya ang dumating sa puntong sila'y pinatay bago po mabuo ang Biblia. Kaya yung sabi ng Panginoon, ating mahalin, ating appreciate ang kanyang mga salita ay sana po ay ating talagang mahalin ang kanyang salita. Dahil hindi nga po biro. Ano po, salamat na meron pang ganito din pong pagtitipon na tayo ay nakapag-aral pa po ng salita ng Diyos. Dahil po ay, kumbaga sa ibang bansa ay nagtatago pa para lang makapag-aral ng salita ng Diyos. Tayo po ngayon sa Pilipinas ay malaya pa. At isa po yun sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon na malaya pa tayong nakakahayo, malaya pa tayong nakakapag bahagi nga po ng salita po ng Panginoon sa bawat tahanan, sa bawat school po. Yan po ay biyaya po ng Panginoon. At yun po, isa din po sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay yung patungkol po sa outline preparation po. Dahil po kami ngayon ay sa Bible School po ay may subject po ako na tinatake. Ako lang po ang isang estudyante doon. Ayun pong methods of the Bible study po. Yun po ay kumbaga sa paano magawa po ng mga outline nga po or mga devotional. So, isa po sa na-appreciate ko po ngayon yung paggagawa po ng outline. Ganun po. Ipinapaano po sa akin ng Panginoon ngayon na hindi po pala madaling gumawa. Kaya tama po yung sabi ni Pastor dito, ni Tatay Pastor. Sabi po mahirap magawa ng outline, tapos tutulugan nyo lang. Kumbaga, mas lalo ko pong na-appreciate yun. Kasi ngayon po, project ko po ay ganun nga, gagawa po ng, di get 12 methods po yun. Kaya ako po mahirap po talaga. Pero salamat po sa biyaya po ng Panginoon ay, yun nga, biyaya po ng Panginoon nakakagawa. At yun po, pinapaano po sa akin ng Panginoon na talagang kapag nangangaral ang pastor ay talagang makinig. Kahit yung kay antok na sa iyong sarili, isipin mo na hindi, labanan mo. Kumbaga ganun po. At kasi po, kung pong sa inyong sarili kayo gagawa, ay talagang ng preparation, outline preparation po, ay talagang hindi po madali. At yun, kaya po tayo ay makinig kapag po may nangangaral po dito sa unahan ng salita po ng Diyos. Kasi po, kung tayo ay nakikinig, kung tayo din nagsusulat po, isang araw po ay magagamit din po natin yan. Pag tayo ay nagtuturo na, kung may tayo i-disciple, iba-Bible study po, ay napakahalaga po niyan. At yun po, isa din po sa napag-aralan namin doon ay may sinabi mong word kung di po ako nagkamali si Pastor Joseph ata po yun. Sabi niya, kung bakit daw ang dali lang iwan ng gawain, kung bakit ang dali lang hindi maglingkod, ay baka hindi mo na-treasure yung ginawa ng Panginoong sa iyong buhay. At yun po ay laging umaano po sa aking isipan. At baka hindi ka pa talaga ligtas kung ganun po. Or baka naman hindi ka malalim or hindi mo ina-appreciate ng lubusan yung ginawa ng Panginoong Sus. Sabi nga po nun sa amin, hindi lang naman ang sinakripisyo ng Panginoong Sus yung ibinigay niya ang kanyang buhay na willingly, kundi siya hindi ka po Diyos, siya ay kumbaga hinubad niya yung pagiging niya po, para lang sa atin. Kaya po ay, isa kapag tayo ay na-discourage po sa pagpapatuloy sa Panginoon, ay lagi nating isipin ang ginawa sa atin ng Panginoong Jesus. At wala po talaga tayong dahilan para hindi magpatuloy sa Panginoon. At sa tuwing tayo ay, sabi nga tayo ay nasa battlefield, at hindi po biro ang labanan sa buhay Kristiyano. Napakadami pong battle sa ating buhay. Pero ang nais ng Panginoon ay mas pipiliin palagi natin ang magpatuloy sa Kanya, ang magtiwala po, at ang piliin po ang Kanyang gawain. At sa tuwing po tayo gagawa ng desisyon, ay piliin po natin yung mas malalapit po tayo sa Panginoon. Yan po lagi ang isa din sa pinanghawakan ko. At salamat po din sa Panginoon na bagaman meron na rin po akong
pamilya sa aking kadugo, ay meron din po ang pamilya sa pananampalataya. At kayo po yon, JABC family. Salamat po na isa po ako sa dinagdag ng Panginoon dito sa JABC family, na kayo po ay nakilala ko din. At salamat din po sa Panginoon dahil nung ako po ay bata-bata pa nga po ay kumbaga isa din sa bina-Bible study po, isa din sa makulit na bata po. Pero salamat sa Panginoon na ngayon po ay nakikita na rin po ang sarili sa biyaya po ng Panginoon na nakapagbahagi po ng kanyang mga salita at nakapagbigay na rin po ng tracts at nakapagturo po sa mga bata nga po. Ayun po ay patuloy ko pong ipinagpapasalamat sa Panginoon. Yun nga po, sa patuloy pong pag-iingat sa akin at sa akin pong pamilya ay patuloy kong pinagpapasalamat yun sa Panginoon. At yun nga din pong yun po, salamat po sa Panginoon sa lahat-lahat. Tunay na ang kanyang biyaya ay hindi mabibilang at yun lamang po sa ngayon. Salamat sa Panginoon.